Ito ang kasaysayan ng isa sa pinaka-kontrobersyal na kapatid ni Gretchen Barreto. Paano nakuha ni Dennis Padilla ang matamis na oo ni Marjorie? Ginayuma nga ba niya ito? Totoo bang nanggugulpi si Dennis? Ano ang pinakamalalang ginawa niya kay Marjorie na kinailangan pa nitong magpa-opera? Totoo bang inilihim ni Dennis na mayroon siyang ibang asawa bago pakasalan si Marjorie? Isang mayor nga ba ang dahilan ng kanilang paghihiwalay? Bakit bagoong ang ireregalo ni Dennis sa kasal ng kanyang anak? Totoo bang kaya iniwan ni Marjorie si Kier Legaspi ay dahil mahirap lamang ito? Sino-sino ang mga sikat na artista at politiko ang kanyang nakaugnayan? Kilalanin natin si Marjorie Barreto. Tara, alamin natin sa history. Disclaimer, lahat ng aming babanggitin sa video na ito ay mababasa at mapapanood din sa iba't ibang online sites at articles. Si Marjorie Bernardine Castelo Barreto ay ipinanganak noong ika-19 ng Mayo 1974 sa Cebu City. Ika-6 siya sa 7 anak nila Estrella Inday Castelo Barreto at nang yumaong si Miguel Alvier Barreto. Ayon sa isang article mula sa Metro Magazine noong 2002, sinabi ng director na si Joey Goseng Fiao na ang mga Barreto ay hindi mahirap. Ngunit hindi rin sila masyadong mayaman. Sa kanyang palagay ay gaya ng iba, mahilig silang magparty at magbihis. Hindi magarbo ang ina nilang si Inday, pero hindi rin naman simple. Gusto lamang nitong tiyakin na siya at ang kanyang mga anak ay makakakuha ng tamang pagtrato at ito nga ay nakuha nila. Minsan na ding nasabi ng kanilang ina na hindi kinailangan ng kanyang mga anak na sumakay ng pampublikong sasakyan. Naka-aircon ang kanilang mga silid, hindi nauubusan ng damit at higit sa sapat ang kanilang pagkain. Nasabi din niyang anumang lupain o luho na ibinigay nila sa kanilang mga anak ay kanilang pinagtrabahuan. Sa huling bahagi ng 1980s, sumikat ang nakatatandang kapatid ni Marjorie na si Gretchen Barreto na siyang unang pumasok sa showbiz bago sinundan ni Marjorie at ng kanilang bunsong si Claudine. Ayon sa isang article, 18 taon lamang si Gretchen nang bumukod ng bahay sa kanilang mga magulang upang maging independent. Si Marjorie naman ay panandaliang nakitira sa kanyang ate habang siya ay nag-aaral ng high school sa may Green Hills, San Juan City upang mas mapalapit sa kanyang eskwelahan. Walang eksaktong detalye kung sino ang talent manager niya nang siya ay madiscover, pero maaaring sabihin na nakapasok siya sa showbiz sa mamamagitan ng kanyang ate Gretchen. Taong 1993 unang lumabas sa pelikula si Marjorie. Pagdating ng 1994 ay lumabas agad siya sa 4 na pelikula. Sa sumunod na taon ay 3 pelikula naman at sa pagitan nito ay ilang beses din siyang naging guest at cast sa ilang TV show. Pero pagdating ng 1996 ay nagkaroon ng mahabang gap sa kanyang acting career. Marahil na din dahil sa kanyang pagsisimula ng pamilya hanggang mapabilang siya sa isang TV show pagdating ng 2001 at pagkatapos nito, mangilang-ilang beses na lamang siyang lumalabas sa pelikula at telebisyon. Hindi niya ipinagpatuloy, gaya nila Gretchen at Claudine, ang showbiz. Pinakakilala siya sa kanyang pagganap sa TV shows na Maalaala Mo Kaya noong 1991 at Ikaw Lang Ang Mamahalin noong 2001 at sa pelikulang Makuha Ka sa Tingin noong 1993. Bagamat hindi palaging lumalabas sa pelikula at telebisyon, ay hindi nawawala ang pangalan ni Marjorie sa mga balita. Bukod sa ilang dekada ng magulong away ng kanilang pamilya, lalo na ang bangayan ng 3 magkakapatid, ay hindi din nawawala ang kontrobersyal niyang buhay pag-ibig. Narito ang kanyang mga nakarelasyon. Number 1, Kier Legaspi. Si Kier Legaspi o Christopher Lim Legaspi ay nakababatang kapatid ng mga aktor na sina Zoren Legaspi at Brando Legaspi. Kilala siya sa kanyang mga roles bilang kontrabida noong 90s. Walang specific na detalye kung saan unang nagtagpo ang landas ni Kier at Marjorie, pero sa maagang panahon ng pagpasok ni Marjorie sa showbiz ay nagkaroon sila ng relasyon at hindi nagtagal ay nabuntis ni Kier si Marjorie. Oktubre ng taong 1993 ay ipinanganak ang nag-iisa nilang anak na babae na si Ayn Rand Danielle na may nickname na Danny. Hindi nagtagal ang kanilang relasyon dahil mga bata pa din sila Marjorie na 19 lamang at si Kier naman ay 20. Fast forward ng taong 2019, sa kanyang vlog ay inanunsyo ni Danny na 6 na taon na daw silang walang komunikasyon ng kanyang ama at sa huling pag-uusap nila ay hindi din natapos in good term. Wala daw talaga silang solid na relasyon at lumaki siyang alam niya lang na ito ay ang kanyang ama at ang kanyang ina naman ang magwo-walk sa kanya down the aisle para sa kanyang kasal. Nararapat lamang daw ito dahil mag-isa siyang pinalaki ng kanyang ina.
Anya, she is the most deserving to walk me down the aisle. Minsan na ding nasabi ni Danny na sinubukan niyang kilalanin ang kanyang ama nang siya ay 19 years old. 3 buwan siyang tumira sa bahay nito. Nakilala daw niya ang kanyang ama, nagkaroon ng masasayang alaala, pero dito din sila nagkaroon ng hidwaan. Matapos na magkaroon ng pagtatalo, isang gabi ay hindi na sila nagkaayos pa. Nang makarating naman kay Kier ang sinabi ni Danny sa kanyang vlog, ay nagsulat siya ng liham para dito sa Instagram. Kinongratulate niya ito at sinabing sana ay maging masaya ang kanilang pagsasama at magkaroon ng maraming anak. Wala na raw siyang masasabi sa kanilang relasyon, pero alam nila pareho ang totoo. Nakasaad dito, bata ka pa lang, lagi na kitang hinahabol. You don't know what I had to do just to see you. Until now, I'm still waiting for our meeting. Naglabas din naman ng kanyang pagkadismaya si Gretchen na tila nakalimutan ni Danny na naroon din silang mga tiyahin niya at marami pang iba na gumabay sa kanya habang siya ay lumalaki. Kwento ni Gretchen, nang magbuntis hanggang mga anak si Marjorie ay doon daw ito nakatira sa kanyang bahay sa Blue Ridge Subdivision. Hindi niya din daw ito ginawa upang ipagyabang sa huli, kundi dahil sa pagmamahal niya sa kanyang paboritong kapatid. Kaya si Danny daw ang kanyang paborito dati dahil wala pa siyang anak noon. Naninirahan daw noon si Marjorie sa bahay ni Gretchen mula siya ay ipagbuntis nito hanggang sa siya ay ipanganak. Nagsisimula pa lamang daw si Kier noon kaya hindi pa kalakihan ang kinikita. Si Gretchen ang gumagastos para sa ospital at yaya at sa iba pa. Sakitin na bata daw si Danny, kaya madalas nitong dalhin sa ospital at si Claudine naman ang nagbabantay. Saad pa ni Gretchen, siguro kung may kasalanan si Kier kay Danny is yung hindi siya mayaman. Hindi siya mayor ng Caloocan, nang ganon, di ba? Nawala siyang limpak-limpak na pera. Yun lang ang kasalanan ni Kier. Misteryosong pahayag ni Gretchen, ukol sa naililink na karelasyon ng kanyang kapatid na si Marjorie. Ayon pa sa ibang source, ay isa sa mga dahilan ng pagkakahiwalay nila bukod sa mga bata pa sila ay hindi mayaman si Kier at wala pang sapat na pera upang tustusan sina Marjorie at kanilang anak. Number 2, Dennis Padilla. Si Dennis Padilla ay isa ng kilalang aktor, host at comedian noong 90s nang kanyang simulang ligawan si Marjorie. Ayon sa kwento ni Gretchen, nang mag-live-in daw sila Dennis at Marjorie sa kanyang bahay sa Blue Ridge Subdivision, ay nagdadalang tao na si Marjorie kay Danny at dahil maayos na daw ang karera ni Dennis, ay tumutulong na daw ito sa pagkain at iba pang bills. Ayon naman sa kwento ni Dennis, nagkakilala sila ni Marjorie habang nagsushooting ng pelikulang Makuha Ka Sa Tingin na ipinalabas noong 1993. Pabirong sinabi ni Dennis na malagkit na daw ang tingin sa kanya ni Marjorie noong panahong iyon. Noong umpisa pa nga daw, ay hindi boto ang mga magulang ni Marjorie sa kanya dahil nagsimula siyang manligaw ay 18 taon lamang si Marjorie at mayroon silang 12-year age gap. Nagsimulang manligaw si Dennis kay Marjorie habang nagtitaping ito para sa show na Alabang Girls. Pagkatapos ng taping ay inaya niya si Marjorie na manood ng show ni Arnel Ignacio sa Cosmo. Doon daw ay sinubukan niya kung gusto din siya ni Marjorie sa pamamagitan ng pagpatong ng kanyang kamay sa legs nito na hindi naman daw tinapik ng dalaga, bagkus ay hinawakan pa ang kanyang kamay. Pagkatapos ng show ay inalok niya si Marjorie na siya na ang maghahati dito sa bahay at pasunurin na lamang ang kanyang sasakyan sa likod. Pumayag naman si Marjorie. Pagpasok ng sasakyan ay itinodo daw ni Dennis ang aircon at nang malamig na ay sinubukan niyang halikan sa labi si Marjorie. Pumayag naman ito at ang ginawa ni Dennis ay kada stoplight ay magli-lips to lips sila. Kaya naman mula Cosmo hanggang maihatid niya sa bahay si Marjorie ay sinadya niyang bagalan upang umabot sa lahat ng stoplight. Wala silang ligawan stage at ang anibersaryo nila ay ang araw na lumabas silang magkasama sa buwan ng Pebrero. Nagsimula silang magsama at kalaunan ay nagpakasal ng Nobyembre taong 1995. Biniyayaan ng 3 anak ang kanilang pagsasama. Si Julia Francesca na ipinanganak noong ika-10 ng Marso 1997. Si Claudia Isabel na ipinanganak noong ika-26 ng Hulyo 1999 at ang bunso nilang si Leon Marcos na ipinanganak noong ika-2 ng Abril 2003. Si Dennis ay naihalal at nagsilbi bilang councilor ng Caloocan ng 3 termino mula 1998 hanggang 2007. Siya din ang humikayat kay Marjorie na pumasok sa politika at iyon na nga ang ginawa ni Marjorie. Taong 2007 ay naihalal siya bilang councilor ng 2nd District ng Caloocan na hahawakan niya hanggang 2013. Ika-23 ng Mayo nang siya ay iproklamang councilor. Sa parehong araw ay umalis ng kanilang bahay si Dennis at nanira
tinirahan sa isang apartment na ginagamit ni Marjorie bilang headquarters noong panahon ng kampanya. Ito ay upang isagawa ang kanilang trial separation. Isa itong uri ng paghihiwalay na pinagkasunduan ng mag-asawa upang masuri nila ang kanilang relasyon, kung posible pa ang pagkakasundo o kailangan na ng permanenteng hiwalayan. Bago ito ay mayroon ng 1 taon at kalahati na silang madalas mag-away at magtalo hanggang sa isang araw ay nagdesisyon si Marjorie na putulin na ang tensyon ng kanilang pamamahay. Inupo niya ang kanilang mga anak upang ipaliwanag sa mga ito ang nangyayari dahil maging ang pinakabata na 7-year-old lamang ay nakakaintindi na daw. Hindi naman naging marahas ang reaksyon ng mga ito. Nagtanong pa ng matatalinong tanong at kapag may tanong na hindi masagot ni Marjorie ay naroon din naman daw si Dennis upang sumagot. Sa parehong taon ay nagdesisyon si Marjorie na mag-file para sa annulment dahil sa hindi malutas na issue sa pagitan ng mag-asawa, kabilang na ang iniulat na nakaraang kasal ni Dennis sa ibang babae. Noong 1990 kasi ay kahihiwalay lamang ni Dennis sa dati niyang asawa na si Monina Gatos, kung saan may 2 siyang anak. Mula ng hiwalayan ay unti-unti nang naging komplikado ang relasyon ni Dennis sa kanyang mga anak kay Marjorie. Natila away-bati hanggang sa maglawas siya ng sama na loob matapos sa di umano ay ituring bilang isang bisita sa kasal ng kanyang anak na si Claudia noong Abril 2025. Matapos na mag-isang maglakad sa aisle si Claudia at sa kalagitnaan ay sinalubong siya ni Marjorie upang ihatid papunta sa altar. Sa isang interview na pinaunlakan ni Dennis ay sinabi niyang maayos naman daw ang naging pagkikita nila noong ika-18 ng Marso. Matapos ng ilang taong hindi nila pagkikita at pag-uusap, ay nakipagkita ang 3 niyang anak sa kanya para sa isang lunch meeting upang siya ay imbitahan sa kasal ni Claudia. Buong akala daw niya ay kasama siya sa entourage, lalo pa daw at sinabi ni Claudia na, "I want you to look good, Papa." Kaya ang laking gulat niya nang hindi siya naghatid kay Claudia papunta sa altar, na tila itinrato siya bilang bisita dahil maging sa seating arrangement ay hindi daw siya inilagay sa unahan kung nasaan dapat nakaupo ang mga magulang. Wala daw nagsabi kung saan siya uupo hanggang sa likuran na lamang siya umupo kasama ng mga bisita. Sa huli ay sinabi niyang pagod na siya at puputuli na ang ugnayan niya sa kanyang mga anak. Aniya, "This is a permanent goodbye. Maybe the last time that you will see me." Sa loob na ng kabaong ko yun. Di na ako makakaiwas. Hindi naman daw niya ibaban ang mga ito dahil anak pa rin sila at kung nais nila mag-donate ng pambili ng biskwit ay pwede pa rin naman. Sa isang video na kanyang in-upload ay makikitang excited na ipinakita niya ang kanyang susuotin para sa kasal at ang kanyang regalo na astig cap at 2 super lola bagoong, isang sweet at isang spicy. Ito ay sarili niyang mga merchandise. Pagkatapos ng kasal ay ipinost niya sa kanyang Instagram ang kanyang sulat kamay sa isang yellow paper. "Grabe kayo. Nabudol niyo ako. Father of the bride, naging visitor. Galing niyo." Sa huli ay nagpaunlak na din ng interview si Marjorie at pinasinungalingan ang ilan sa mga bagay na isiniwalat ni Dennis. Kaya daw napalayo ang loob ng mga anak nila ay dahil walang tigil si Dennis sa pagpapa-interview at pagpapaawa upang siraan ang kanilang mga anak at ang paborito niya daw siraan ay si Julia. Hindi din daw ito lumalaban para sa kustudiya o hinihiram man lang ang anak nila upang magkasama. Gayong wala namang pumipigil sa kanya. Dito na din niya inilabas na nasaksihan ng kanilang mga anak ang kanilang mga away na hindi lamang pala emosyonal o verbal kundi pati na rin pisikal. Kung gaano nakakatawa daw si Dennis ay kabaliktaran daw ito sa personal. Mabilis daw uminit ang ulo nito at kaunting away lamang ay manununtok at mananampal na daw ito. Ang pinakamalalang pananakit na ginawa daw sa kanya nito ay pinagdurusahan niya hanggang ngayon. Ito daw ay nang ilang araw pa lamang niyang ipinanganganak si Julia. Mayroon lamang daw siyang inireklamo at naglalakad siya papuntang kwarto nila nang bigla siyang sampalin ni Dennis mula sa likod. Tumama ito ng sobrang lakas sa kanyang tainga dahilan upang mapalipad siya at mawala ng eardrum sa isa niyang tenga. Kinailangan daw siyang ipa-surgery at kumuha ng maliit na parte ng kanyang bungo upang mag-recreate ng eardrum. Naaalala lamang daw ito ng kanyang mga anak dahil nawala na naman ang kanyang eardrum at kapag siya ay nagkakasipon ay nalabas ito sa kanyang tainga. Nagsimula daw ang pagrarant ni Dennis nang pumasok na si Julia sa showbiz at magsimulang sumikat. Nagsimulang magpa-interview si Dennis at siraan ng mga kasinungalingan ang kanyang anak. Dahil dito ay nawalan pa daw ng endorsements si Julia pero nanahimik si Marjorie dahil
dahil sa huli ay nais daw niyang magkaroon pa rin na maayos na relasyon ang mga anak niya sa kanilang ama upang walang maiwang puwak sa puso ng mga ito. Si Claudia daw ang pinakamalayo ang loob kay Dennis at sa kanyang kasal naman ay nais niyang itong gawing pribado, pero kinumbinsi daw ni Marjorie na ang tamang gawin ay imbitahan ang kanilang ama. Napapayag niya ito, pero nang sabihin daw ni Claudia na ayaw niyang si Dennis ang maghatid sa kanya sa altar, ay iminungkahi niyang hindi na lang din niya ihahatid si Claudia upang hindi magkaroon ng away dahil maaaring sumabog ang init ng ulo ni Dennis. Sinabi niyang tama naman ang kwento ni Dennis nang sila ay mag-lunch meeting. Maganda din daw na dinala ni Dennis ang kanyang ina sa kanilang meeting, pero itinanggi niyang walang alam si Dennis na hindi siya maghahatid kay Claudia sa altar. Doon pa lamang daw ay nagsabi na si Claudia ng dalawang kahilingan niya. Una, huwag isiwalat ang detalye ng kasal sa social media, at ikalawa, ilalakad niya ang kanyang sarili papunta sa altar. At kung naramdaman man daw ni Dennis na out of place siya at walang kumakausap sa kanya, ay malugod daw siyang binati ng pamilya Barreto, kung saan nagpakita pa siya ng mga larawan na nakikipag-usap si Dennis sa mga ito at nakangiti. Sa seating arrangement naman daw ay nakalaan ang front row, isang prime seat para sa kanya katabi ng mga ninong. Pero sa simula pa lang daw ay kusa na itong umupo sa likuran at nagpa-victim. Siya pa nga daw ang nilalapitan ng pamilya Barreto upang doon batiin. Ang personal assistant naman itong si Dexter, nakilala din ni Marjorie mula pa nang magsama sila, ay idinodokumento na daw ang kasal at nasaksihan pa ng ilan sa mga kamag-anak ng mga Barreto na si Dennis ay lumalabas daw ng simbahan. Nagpapakitang hindi mapakali at napapahawak pa sa kanyang ulo na tila binabagabag ito. Pero kinukuhaan daw ng video ni Dexter dahil tansya niya ay plano nitong i-post sa social media upang siraan ang kasal ni Claudia at magpaawa. Iyon namang sa kalagitnaan na inahatid niya si Claudia ay hindi din daw ito totoo dahil may pinagawa sa kanya ang mother butler ng simbahan na isang tradisyon kung saan siya ang magbababa ng veil ng bride. Gagawin dapat niya ito sa kalagitnaan, pero nagbago ang isip ni Claudia at nais niyang ang mapapangasawa na lamang niya ang mag-angat ng veil. Kaya naman, panandali ang naglakad sila ng magkasama pero hindi niya inihatid si Claudia sa altar. Humiwalay na daw siya dito pagdating sa tapat ng kanyang upuan. Sa sinabi naman ni Dennis na humagulgol daw ng iyak ang kanyang 82-year-old na ina dahil naapi sila at hindi pinaupo. Maayos daw na pinaupo ng mga coordinator ang kanyang ex-mother-in-law. Hiwalay daw ang upuan ni Dennis at kapatid nitong si Jean dahil may sarili silang mundo. Bilang patunay ay nagpakita ng larawan si Marjorie kung saan makikitang nakangiti ang kanyang ex-MIL at kaakbay pa siya habang nasa gilid ay nakayuko at nakasimangot si Dennis. Maging ang nakababatang kapatid ni Dennis na si Jean Padilla, isa ding komedyante, ay naglabas ng kanyang hiniing at ipinagtanggol ang kanyang kuya sa isang Instagram post kung saan sinabi niyang di pala father of the bride, guest of the bride. Kwento niya, maaga silang nagising at nakarating sa simbahan. Siya daw ay galing pa ng Bulacan papuntang Alabang. At dahil maaga silang nakarating ay mga event organizer pa lamang daw ang naroon. Tinanong daw nila kung saan sila uupo at pupwesto, kung saan sinabing kahit saan daw ay pwede, habang ang ama ay maaaring maupo kasama ng mga ninong. Kaya nagdesisyon silang sa bandang likod na lamang maupo. Aniya, ngayon lang ako nakawitness ng kasal na di part ng program ang ama ng bride. Sa aga namin doon, na nandun mga event organizer, wala man lang nagsabi na di siya part ng program. Di kasama sa entourage na maglalakad sa gitna papuntang harapan ng altar. Umiyak daw sa loob ng simbahan si Dennis, pati na rin ang kanilang ina. Dito na daw niya inaya si Dennis na pagkatapos ng kasal at pagkuha ng literato ay umuwi na lamang sila. Pinagalitan niya din ang kanyang mga pamangkin na puro kasikatan at karangyaan ang inaatupag ng mga ito. Matagal na daw nanunuyo ng atensyon ang kanilang ama, pero iba ang itinatanim ng mga nakapaligid sa kanilang isip. Isa din ito sa mga kinlaro ni Marjorie. Aniya, imbis na pakalmahin ang kanyang kapatid, ay ginatungan pa niya ito. Narinig ng iba niyang mga pamangkin na tumaas daw ang boses nito sa mga coordinator na walang role ang kanyang kuya.
Pero prangka niyang sinabi na walang nagsabi kay Jean na pumunta ito mula Bulacan dahil hindi naman daw siya invited. Wala daw rekoleksyon ang kanyang anak kung sino si Jean dahil wala silang naging relasyon at para naman daw sa mga nakamit ng kanyang mga anak ay pinaghirapan nila iyon. Sa ngayon ay pinuputakte ng pambabash si Jean ng mga netizen dahil hindi naman daw pala siya imbitado pero marami siyang reklamo. Wala naman sa kasal ang mga tiyahin ni Claudia na silang Gretchen at Claudine. Mayroon pa ring hidwaan ang kanilang ina. Number 3, Ricom Echeverry. Si Enrico Ricom Riantilio Echeverry ay isang politiko. Dati siyang councilor, 1st District Representative at Mayor ng Caloocan City. Matagal na ang haka-haka na may relasyon si Marjorie at ex-Mayor Ricom Echeverry noon pang 2012. Naging controversial ito dahil pamilyadong tao na si Echeverry at kasal ito sa kanyang misis na si Purificacion Malabanan. Nagkasama sila noong naging councilor ng Caloocan si Marjorie at mayor naman si Echeverry. Sinasabing naging mabait daw sa kanya si Echeverry at naging sandalan ito ng mga panahong nagkakalabuan at nagsimulang maghiwalay sila ni Dennis. Inamin ni Marjorie sa isang interview noong 2019 na si Ricom Echeverry ang ama ng kanyang bunsong anak na si Erich, kung saan sinabi niyang Ricom Echeverry is the father of my youngest daughter. That's all I have to say. Sinabi niyang strong siya in many ways, pero pagdating sa pag-ibig ay mahina talaga siya at hindi siya proud dito. Itinago niya ito dahil ayaw niyang makapanakit pa ng ibang tao dahil maraming masasaktan. Aniya, I'm sorry, I'm not perfect. Mali po talaga na I fell in love with a married man. Pero ito na po yun eh. Ang mga actor naman na sina Cesar Montano at Rodel Naval ay nailink lamang sa kanya. Ngunit, walang anumang naidokumentong patunay na nagkaroon sila ng relasyon. Hanggang dito na lang kayo, anong masasabi nyo sa kasaysayan ni Marjorie Barreto? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.